Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating Orni Enzo Bunyog. Papanood po ninyo ako sa aking mga bagong social media platforms. Dito po sa YouTube, ang Attorney Enzo Bunyog. Sa Facebook or sa Meta, mayroon din po tayong counterpart na Facebook or Meta page, ang Informador. Saan man po kayo nanonood ngayon, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel na Attorney Enzo Bunyog at mag-follow po kayo sa ating Meta or Facebook page na Informador. Dito po, sa bago kong social media platforms na ito, maganda po, subaybayan nyo ang mga talakayan ko dito dahil dito hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Tulad ngayon, 3 topics ang i-discuss ko ngayon, tuloy-tuloy ito. Kasi maraming nagsasabi, Attorney, sulitin mo naman yung pag-discuss mo. O tulad ngayon po, ang topic natin. Una, ano bang plano ni Trillanes sa 2028? Ayan. Maganda, pag-usapan natin yan. Maraming interesado dyan. May iba nagsasabi, tumakbo siya sa Senado. Yung iba naman, vice presidente daw. Pero anong sabi ni Trillanes? Ayan, mamaya, pag-usapan natin. May kumakalat din. Just in daw, US extradition request for Apollo C. Kibuloy has been finally granted. Totoo ba yan? Marami nagtatanong. Actually, may kumalat sa mga GC namin sa Bunyog dyan. Inano ko, pinatanggal ko. Bakit? Ano bang totoo dyan? O yan. Pag-usapan natin. Ang huling topic ko, nilikturahan. Nilikturahan ni retired Senior Associate Justice Carpio si Martires tungkol sa issue ng tungkol sa issue ng SALN. Yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Kung anong sinabi ni Carpio kay Martires, pag-usapan natin mamaya. Okay, dito tayo. Anong plano ni dating Senador Sonny Trillanes sa 2028? Ayan, ito mga kabunyog, mga kababayan. Marami ang gusto ang mga yung mga tagahanga ni dating Senador Sonny Trillanes, yung mga supporters niya, mas marami ngayon ang bumilib kay dating Senador Sonny Trillanes. Laman siya lagi ng balita. Kahit hindi siya nanalong mayor ng Caloocan, pero hindi siya nawawala sa limelight, lalo na ngayon na ang pinag-uusapan ay pagpapanagot sa mga korap. Yun, lalo na sa mga Duterte. Pag pinag-usapan yung pagpapanagot sa mga Duterte sa usapin ng korupsyon, sa usapin ng EJK, sa ICC, yan, Trillanes. Trillanes. Kaya ngayon yung sabi ko na sa isang banda rin, may maganda rin na hindi, kahit hindi nanalo si Trillanes sa pagka-mayor ng Caloocan, mukhang may ibang plano ang Diyos sa kanya. Kasi syempre kung nanalo siyang mayor ng Caloocan City, mauubos ang oras niya doon. Pero ngayon, talagang full-time siya. Nakatutok talaga siya dito sa pag-asikaso sa mga kaso sa mga Duterte. Kay Sara, kay Pulong, kay Baste, kay Bongo, kay Digong mismo, Ngayon ang tanong, anong plano ni Trillanes sa 2028? Mayroong mga gusto na tumakbo uli si Trillanes sa senador. Ayun. Mas marami ganun ang ano sa kanya eh. Mayroong iba rin nagsasabi, hindi, mag-vice president ka na, Sentry. ah, ah, pero ang sagot ni Trillanes ito. Ipikita ko sa inyo. Ito yung sagot ni Trillanes. Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Trillanes, ang focus ko sana is tulungan yung magiging kandidato na nararapat maipanalo sa 2028. Yan. Galing yan kay Antonio Trillanes Kumbaga kung siya ang tatanungin, ang focus niya raw sana sikasuhin niya na ang talaga kasing gustong mission ni Trillanes sa 2028 matalo si Sara .
matalo si Sara or kung sino man ang kandidato ng Duterte. Yun. Yun yung misyon na gustong trabahuhin, gawin ni Trillanes. Para sa kanya, willing siyang ipailalim yung sarili niyang ambisyon, kung ano man yung plano niyang posisyon sa gobyerno, pagtakbo sa posisyon, willing siyang wag na munang tumakbo para makakonsentrate siya sa susuportahan niyang kandidato na dapat manalo sa 2028. Alam naman natin ang tinutulak niya si Risa Hontiveros. Kaya lang mabigat siyempre pipili pa ang oposisyon kung sino talaga yung gagawing pambato. Pero ang iniisip, basta't ang pinagkakaabalahan ni Trillanes, ang gusto niyang fokusan, matalo si Sara or kung sino man, si Bongo man yan, kung sino man ang kandidato ng Duterte, talagang gagawin niya ang lahat. Kung kailangan na makafocus siya sa pagkampanya, pagtulong sa kampanya, hindi na muna siya tatakbo. Yun yung yun yung iniisip niya. Basta't sa kanya, ang importante, matalo si Sara kung tatakbo si Sara. Kung hindi naman makakatakbo na si Sara, kung si Bongo man yan, basta't ayaw niya nang makabalik ang Duterte. Yan ang kaya malinaw yung ni Trillanes. Ang focus niya, tulungan yung magiging kandidat. Actually, ang wino-workout ni Trillanes, ako nakikita ko na yan Sa tingin ko, ang wino-workout niya, alam naman nating malapit siya ngayon sa administrasyon. Malapit siya ngayon sa administrasyon ni Marcos. Malapit siya. Yung mga siyempre sa kanya, ang pangunahing kalaban para sa kanya ngayon, si Duterte. Si Duterte, kumbaga siya, may tactical na alliance si Trillanes sa Marcos eh. Sa tingin ko dyan, obvious naman. Obvious naman. O ngayon, wino-workout yata ni Trillanes, tingin ko lang, wino-workout niya na ang oposisyon at si Marcos ay magsama para sa 2028 para matalo si Sara. Sa tingin ko yun yung wino-workout niya. Kasi wala namang napipisil na malakas na pambato ang administrasyon. Si Romualdez, hindi talaga lumalakas eh. So maghahanap ang administrasyon ng pwedeng suportahan. Pwedeng Tulfo, pwedeng ang kandidato ng oposisyon, si Leni man yan or si Risa, ang i-workout niya ni Trillanes, dapat mag-united front, magkaisa yung Marcos at saka yung oposisyon laban sa Duterte. At kapag nagkaisa yan, aasikasuhin ni Trillanes na manalo yan. Yan yung focus niya. Sa tingin ko, yan yung bunang isip niya. Anyway, kung manalo man yung susuportahan niyang kandidato sa pagkapangulo, mabibigyan na lang siya ng pwesto sa gobyerno. Pwede siyang sa Department of National Defense, pwede siyang DILG. Pwede, maraming pwedeng pwesto sa kanya kay Trillanes. Kaya siya na mismo naghahayag na kung siya ang tatanungin, ang focus niya na muna, hindi sa sarili niya. Pero siyempre, mayroon din mga nagsasabi na tumakbo uli siya kasi mas malakas yung tsansa niya ngayon kaysa noong 2022. Mas malakas yung tsansa niya ngayon ayon sa mga mga political observers. Ang pino-float ng oposisyon na ipambabato sa si Laila de Lima babalik sa kumbaga ipapataasin sa senador. Baka si Chil Jokno tumakbo, si Barry Gutierrez, si Heidi Mendoza, si Cielo Magno. Yan yung mga pino-float ngayon eh. At si Trillanes, Sila Lux Spirito, tatakbo rin. Sa Makabayan Black, may tatakbo rin sigurado dyan. Sa Bunyog, may tatakbo. Ewan ko si David De Angelo kung tatakbo ulit. Anyway, pwede naman kasing magsama-sama ang oposisyon. Pwedeng tumakbo doon si Trillanes bilang senador. Pero kung si Trillanes nga ang tatanungin, mas talaga siyang na muna, tumulong na lang sa kandidato na tatakbong presidente. Mas ang focus niya matalo si Sara. Kaya willing siyang magsakripisyo. Anyway, kung anong kalalabasan, ano talagang mangyayari kay Trillanes, malalaman natin yan pagdating ng panahon. Basta pagdating sa pagtakbo sa 2028, yan yung lumalabas na mga options, mga posibleng mangyari. Ayan. Okay?
Oh. Dito tayo sa pangalawang issue. Pag-uusapan natin. Kumakalat itong ano eh, kumakalat itong anong ito, itong mga posts na to. Sa social media kumakalat ito. Mga kabunyog ano, kumakalat ito. Yan. Oh, sabi diyan, just in US extradition request for Apollo Sikibuloy has been finally granted. Medyo ano yung grammar, no? Oh, may kumakalat niyan, hindi lang yan, iba-iba. Basta't ang sinasabi, mayroon pang ano, mayroon pang yung ano, yung kalakip yung video nung ano, nung si Luestro. Nung pinag-usapan sa Justice Committee sa House, yung extradition ni Kibuloy, ang posisyon ng House ay i-recommend na i-grant yung extradition request ng US kay Kibuloy. Mayroong kinakalat yung ganon. Pero ito yung ano marami nang nag-react dito. Tuloy ako tinatanong na rin. Attorney, ano bang totoo diyan? Hindi po totoo 'yan. Hindi totoo 'yan. Dadaan sa proseso ang pag-process ng extradition request ni Kibuloy. Lalo pa ngayon na mayroon ng inilabas ang Korte Suprema na guidelines. Mayroon ng inilabas na rules ang Supreme Court tungkol sa extradition. Detalyado na 'yon. Obligadong sundin na 'yon. Anong nakalagay doon? Ang nakalagay doon, pag may extradition request, ano 'yon? Mag-a-apply siyempre ang DOJ sa korte. Kapag naaresto yung taong i-extradite o kaya nasa nakakulong na, o tulad sa kaso ni Kibuloy, nakakulong na, pag-uusapan 'yan sa korte. Dadaan sa korte 'yan, yung ganyang request. So, ano 'yan, hindi automatic yung pag-grant ng request. Judicial process 'yan. Kaya ito, kaya nang kumakalat 'yan. Sabi diyan, US extradition request for Apollo Kibuloy has been finally granted. Sino namang nag-approve? Judge, RTC ang diyan, ang mag-a-approve niyan. Wala naman tayong alam na may in-apply na bang extradition request sa korte. Wala pa tayong alam. So, sigurado tayo wala pang na-approvean. So, hindi totoo yan. Fake news yan. Fake news yan. Bagamat tayo, gusto tayo at suportado natin na ma-extradite si Kibuloy, i-grant yan. Pero kung tatanungin tayo tungkol dyan sa na yan, lumabas na balita na yan, hindi totoo yan. Hindi totoo po yan. Yung kasabay na video niyan, yung nagsasalita si Luestro, na sabi ni Luestro ay ang posisyon ng House Justice Committee ay rine-recommend nito na aprobahan ang extradition request kay Kibuloy, punta ng US. Yun ay posisyon ng Justice Committee ng House. Kasi si Congressman Luestro, siya ang chairperson ng House Justice Committee. Kumbaga, dahil mayroon ng lumabas na yung issue na yan ng pag-extradite kay Kibuloy, pinag-usapan na sa House Justice Committee, ang stand ng House Justice Committee ay i-grant yung extradition request. Pero hindi Kongreso ang mag-a-approve niyan. Hindi rin presidente ng Pilipinas. Yan, judicial yan. Judiciary ang mag-a-approve niyan. Yan ang lalo pa ngayon na may malinaw ng guidelines, May malinaw ng guidelines ang Supreme Court. Naglabas na ng malinaw na guidelines ang Supreme Court tungkol sa extradition proceedings. Yun susundin na yon. Kasi nakalagay doon ang effectivity November 10. November 10. At ang sabi doon, nag-a-apply na yung rules na yon tungkol sa extradition sa lahat ng future na mga extradition requests o proceedings at sa mga pending pa. Sa mga pending. O kung mayroong request na nga ang US na i-extradite si Kibuloy,
pending yon. O di mag-a-apply na yung proceeding na yan, ay yung rules na yon. Kaya hindi ano yon, hindi totoo itong ano, lumabas na balita na i-extradite na daw si Kibuloy. O, bagamat tulad nga ng sabi natin, tayo, ang stand natin, i-grant yung ano, extradition request. Pero kung granted na ba yan, hindi pa. Hindi pa. Actually, wala pang ang ano eh, kinumpirma lang ng Department of Foreign Affairs na na alam nilang may request na ang US na i-extradite si Kibuloy. Pero yung mga formal na request niyan, yung documents niyan, kasi pagkatanggap dapat niya ng DFA, ipapadala yan sa Department of Justice eh. At ang Department of Justice ang lalakad niyan kung igagrant yan. Tapos ang Department of Justice mag-a-apply sa korte. Mag-a-apply sa korte para sa extradition request. Ay ngayon si Kibuloy nakakulong sa Pasig, ano? Pasig jail. Ano 'yan? Kailangan ng approval ng Pasig court ang tungkol sa extradition request niya. Kasi may pending siyang ano may pending siyang kaso. Ongoing yung hearings ng mga kaso niya. Ongoing yung hearings ng mga kaso niya sa Pasig RTC. Kaya ang ano dito mga kabunyog, mga kababayan, ano ito, dadaan pa ito sa proseso. Pero ano 'yan, sa tingin naman natin magagrant 'yan. Kaya lang sa ngayon wala pang prosesong gumugulong kasi sinabi lang ng ambassador ng Pilipinas sa US na mayroon ng request. Pero hindi pa naman nakakarating yata sa DOJ yun eh. Hindi pa nakakarating sa DOJ. Hangga't hindi pa yan nahahawakan ng DOJ, galing sa DFA papunta ng DOJ, hindi gugulong ang proseso kasi hindi naman yan, wala namang i-apply sa korte na extradition hangga't wala pang formal na mga papeles. Okay? So, dito tayo sa isa pang topic natin. Nilikturahan ni retired senior associate Justice Carpio si Martires. Matindi yung liktura ni parang estudyante sa law na nilikturahan si Martires ni retired senior associate Justice Carpio. Actually, si Martires, retired associate justice din yan ng Korte Suprema. Retired associate justice din yan. Appointed yan ni Duterte sa appointed yan si Martires bilang justice ng Korte Suprema. Hindi nga lang niya natapos yung term niya kasi nung malaman niya nung nalaman niya na mababakante na yung pwesto ni Morales, Conchita Carpio Morales noong 2018, kahit hindi pa tapos yung term niya sa pagiging associate justice ng Korte Suprema, mas pinili niya nang lumipat sa ombudsman. O yun, siguro nakasigurado na siyang gagawin siyang ombudsman ni Duterte. Nag-apply siya bilang ombudsman. Kaya ano ito, ngayon ang pinaka-controversial na ginawa ni Martires nung ombudsman na siya, yung SALN, yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno, ay rinistrict niya yung access ng publiko. Yan yung matinding ginawa niya ni Martires. Rinistrict niya. Ang requirement niya, kailangan daw, halimbawa yung media, magre-request ng halimbawa ako, gusto kong malaman ang SALN ni Chis Escudero. Ang gagawin ko, magre-request ako sa ombudsman. Ang ombudsman naman, ipapaalam doon kay Chis Escudero kung okay siya na ibigay ang SALN niya. Ibukas yung SALN niya sa akin. Yan yung matinding naging requirement ni approval nung consent ng official or employee na subject ng request. Yan yun. Yan yung matinding ginawa niya ni Martires eh. O ngayon, ano ang liktura
dating retired Senior Associate Justice Carpio. Ito ang sabi, the law says the public has the right to access that information, yung SALN, at reasonable hours of the day. It does not say that you have to get the consent of the person. Then the law cannot be enforced because the public official or employee will just say, no, I don't want. Di ba? Tama, napakasimple. Common sense yung sinabi ni retired Senior Associate Justice Carpio. Sa requirement na yon na sinabi ni Martires, mga kabunyog, mga kababayan, yung requirement ni Martires na dapat magpaalam muna doon sa subject na or doon sa public official or employee na gusto mong makuha ang SALN, natural pag tinanong mo yung public official or employee, sasabihin niya, no, I don't want. O di wala na. Wala na. O, kaya kumbaga, ang nandito, ginawa ni Martires dito, walang silbi yung constitutional right ng publiko to access to information. Ang publiko ay may right, constitutional right 'yan. Access sa information. Ngayon, ang ginawa ni Martires doon sa kanyang policy, wala. Kailangan mo ng kailangan na ng consent ng public official or employee. Ay ang dali lang naman magsabi ng public official or employee, no, I don't want, ayaw ko, o di wala na. Kaya nga, sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, ano yun? Hindi pwede yung na yun. Kaya lang, ay wala talagang matigas itong si Martires. Ay nung panahon ni Duterte, talagang yun ang inimplement niyang policy. Anong nangyari ngayon? O, di ba sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, yung mga policies na pinatupad ni Martires, nag-contribute yan sa mga korupsyon na nangyari. Kasi yung mga politiko, saka mga government officials and employees, ano na sila, protektado na sila. So sa tingin nila, wala na. Yung ombudsman na sa halip na bantay ng bayan, tanod bayan niya Dapat siya yung babantay ng pera ng bayan, ng kaba ng bayan. Wala. Siya pa nga yung nagprotekta sa mga opisyal ng gobyerno. Ang problema dito, naprotektahan yung mga kurap. Yan yung yan yung nangyari kay Martires. Kaya sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, mali yun. Mali yung policy na yun. Ginawang inutil nun at unconstitutional nga yun dahil ang nakalagay may right, may ang publiko, access sa information. Kaya yung SALN, pwedeng i-access ng publiko yun, nakalagay yun sa Constitution. Kaya lang iniba ni ni Martires At proud pa si Martires doon sa ginawa niya na yun. Proud pa siya. Kaya naging protector ito ng mga corrupt, hindi protector ng bayan, hindi tanod bayan. Anyway, ayan mga kabunyog, mga kabayan, ito po ang ating Attorney Enzo Bunyog. Magandang araw sa inyong lahat.